Bumaba ang ranggo ng Pilipinas sa listahan ng Forbes magazine sa kategoryang Best Business Countries nitong nakaraang taon. Mula sa pang-87 pwesto, bumaba sa 70 ang Pilipinas. Aminado naman ng palasyo na kailangan pang mag-improve ang bansa. Ngunit giit ng palasyo, hindi makukontento ang pamahalaan sa naging ranggo ng bansa. Noong pong last week ay nag-issue ng pahayag ang ating Office of the Presidential Advisor on the Peace Process at sinasabing ipagpapatuloy naman ng pamahalaan yung paghahanap ng mapayapang solusyon dyan sa conflict na yan kahit na may mga hamon at kahit na naantala yung proseso dahil sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang panig. Ibig sabihin lang po, hindi po nawawalan ng pag-asa o ng determinasyon ng ating pamahalaan na malagpasan kung ano man yung mga hamon na nagsisilbing balakid. Dahil isa pa rin po yan sa mga peace tables ng ating pamahalaan. Itinuturing na hamon ng pamahalaan ang pagbaba ng ranggong ito para mas mapahusay pa ang business sector ng bansa. Target din daw ng pamahalaan na mapahanay sa mga bansang tulad ng Singapore na nasa ika-7 pwesto sa Forbes Best Countries. Samantala kabilang din ang mga bansang Malaysia at Thailand sa mga nakakuha ng mataas na ranggo. Ngunit ayon sa palasyo, para makamit ang hangarin na ito, kailangan daw ng pamahalaan ng tulong ng mga business sector. Para sa amin po, tinuturing natin itong isang continuing challenge para mas mapahusay pa ang ating mga business processes. Katulad din ng ating pagnanasa na mapataas yung ating ranking dun sa transparency, tsaka yung ease of doing business. Samantala, inihanda na ng Pangulo ang kanyang sarili para sa kanyang mga trabaho ngayong taong 2014. Kabilang dito ang isasagawang reconstruction ng Zamboanga dahil sa naging standoff sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF noong nakaraang taon. Gayon din sa Central Luzon, Bohol at mga probinsyang apektado ng bagyong Yolanda. Hangarin rin nito na maisulong pa ang inclusive growth sa bansa ngayong taon. Siyempre po, hindi naman kakayanin ng pamahalaan lamang. Ito, kinakailangan din yung pagsuporta ng business sector, ng mga mangangalalakal, at ng ating mga mamamayan that will demand a higher standard of transparency and accountability sa lahat po ng mga sektor na sangkot dito. Ayon pa kay Secretary Coloma, isusulong pa rin ng Pangulo ang pagre-resolba sa korupsyon at kapayapaan sa Mindanao. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.